Happy God first morning po sa ating lahat. Good morning po. Happy God first morning. po. God Happy first God morning. first morning po sa ating lahat. Kamusta po tayo mga First morning po sa kapatid? ating lahat. Mabuti po, Ma'am Jo. Ma'am Jo. Brother Amen. Orlan, good morning. Morning. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magbatian ng Happy God first morning po. Happy God first morning. Happy Pastor Barredo, Happy God po first morning. Kapatid, good morning. Good morning. Happy God first morning. Opo, purihin ang Panginoon muli sa umagang ito na tayo po ay nagkasama-sama na ating po muli siyang purihin at sambahin. Welcome po tayo lahat muli sa ating morning devotional. Ang ating pong mga bisita, ang ating pong mga patuloy na mga sumusubaybay sa ating pong Facebook Live, sa ating pong Discipleship Live sa Facebook ay ating pong binabati ng Happy God First Morning po. Maging sa YouTube ay meron din pong sumusubaybay. Ating din po silang binabati at wini-welcome ng Happy God First Morning. At lalong higit dito po sa ating platform, mas maigi kung tayo po ay makasama po natin sila katulad kagahapon nakasama natin yung kapatid ni Brother Edmund, no? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Kaya ngayon po, sa ating pong pagsisimula, mga kapatid, ating pong muli na iugnay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Tayo po muna po ay manalangin ng mga kapatid bago po tayo magbasa ng ating pong Bible reading na manggagaling po sa First Samuel, no? First Samuel chapter 31. Ito na po yung last na verse ng First Samuel at aking pong hinihingan na maghanda si Pastor Rachel Capobres. Siya po ang naka-assign na magbasa po ng ating pong Bible reading this morning. Tayo po mga kapatid ay yumuko at tayo po manalangin. Mapagmahal naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Sa pasimula po muli ng araw na ito, amin pong pinupuri ka, pinapasalamatan ka, at aming pong inaalay ang aming mga puso't isip na kami po ay inyong ibinangon muli ngayon sa umaga pong ito, kung saan kami po ay muli na mag-aral ng iyong banal na salita. Muli po namin tatanggapin ang biyaya ninyo upang ito ay magiging kalakasan po namin muli sa aming pong paggawa. Salamat po sa panibagong umaga, isang paalala na ang iyong biyaya at walang hanggang katapatan sa amin. Kami po ay lumalapit sa inyo, linisin mo nawa po ang aming mga alalahanin, ang aming pong mga pagkakasala. Kami po ay nakasentro ngayon ang aming mga puso't isipan sa pagpuri, pagsamba at lalong higit paghanda ng aming mga puso sa pakikinig ng iyong tinig ngayong umaga. At nawa ang banal na Espiritu ang siyang manguna po sa amin hanggang sa aming pong matapos ang aming devotional po na ito. Maraming salamat po Panginoon sa iyong pakikisama sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Amen po. Diyan na po ba yung ating Bible reader? Okay. God first morning po, mga kapatid. Yan, happy God first morning po, Pastor. Pastor Russell.
Medyo mahina po yung aking signal. Hindi ko Good ma-off first morning po. aking camera. Okay po, okay lang po, Pastor. Okay, Sige narito po. po ang ating Bible reading sa 1 Samuel chapter 31. Okay, aking babasahin po. Ang mga Pilisteo ay lumaban sa Israel at ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo at patay na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Inabutan ng mga Pilisteo si Saul at ang kanyang mga anak at pinatay nila sina Jonathan, Abinadab at Malkisua na mga anak ni Saul. At ang labanan ay naging mabigat para kay Saul at inabutan siya ng mga mamamana at siya'y lubang sinugatan ng mga mamamana na magkagay sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mo ang iyong tabak at saksakin mo na ako niyon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y saksakin at ako'y kanilang paglaruan. Ngunit tumanggi ang kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya'y takot na takot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at ibinuwal ang sarili doon. Nang makita ng mga tagadala ng sandata, nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay na at ibinuwal rin, napatay na, binuwal rin niya ang kanyang sarili sa kanyang tabak at nagpakamatay na kasama niya. Gayon namatay si Saul kasama ng kanyang 3 anak, ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat niyang mga tauhan ng araw na iyon na magkakasama. Nang makita ng mga kalalakihan ng Israel na nasa kabilang dako ng Libis at ng mga nasa kabila ng Jordan, na ang mga kalalakihan ng Israel ay tumakas at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay na. Kanilang iniwan ang kanilang mga lungsod at tumakas. At dumating ang mga Filisteo at naninirahan sa mga iyon. Kinabukasan na ang mga Filisteo ay dumating upang hubaran ang mga patay, natagpuan nila si Saul at ang kanyang 3 anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga baluti at nagpadala ng mga sugo sa buong lupain ng mga Filisteo upang dalhin ang mabuting balita na sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa mga tao. At kanilang inilagay ang kanyang baluti sa templo ni Astarte at kanilang ipinako ang bangkay niya sa pader ng Betsan. Ngunit ang babalitaan ng mga naninirahan sa Jabes Gilead ang patungkol sa ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lahat ng mga matatapang na lalaki ay tumayo at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak sa pader ng Betsan. At sila'y pumunta sa Jabes at kanilang sinunog doon. Kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Jabes. At nag-ayuno sila ng 7 araw. So narito po mga kapatid ang chapter 31, isang malungkot na kwento sa buhay ni Saul at ng kanyang 3 mga anak. So konting sharing lang po ng reflection, isang mabuting pasimula. Alam po natin ang naging storya sa buhay ni Saul, ngunit isang malungkot na wakas. Ito po ay nagtuturo sa akin personally ng kahalagahan ng patuloy na pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na naging maganda ang pasimula ay magiging mabuti na po ang katapusan ng isang taong mananampalataya. Kinakailangan niya pong patuloy na magtapat at magpatuloy sa kanya pong pananampalataya. Ang trahedyang ito na nangyari sa buhay ni Saul ay isang malungkot
na kasaysayan sa isang hari ng Israel. Gayunpaman ito po ay nangyari. Ito ay malaking pagpapaalala at leksyon po para sa atin na patuloy na magtapat po sa ating pong mahal na Panginoon. Yun lamang, Ma'am Jo, and happy God first morning po sa lahat. Amen po, Pastor. Thank you very much po sa pagbasa at Amen. ating you, Pastor pumpusuan, Russell. mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Amen. At sa ating pong reflection, bago po natin maganda na po tayo ng ating reflection, mga kapatid, pero mayroon po tayo ditong naka-assign na reflection po. Ang una po ay si Pastor Noel Bornales at susundan po ito ni Pastor Jomer Clerigo. Pastor Yes Noel. Yan, Yes po, happy God first morning. po, Ma'am Jose. Happy God first morning po. Share Happy time God po, first morning Pastor. po sa lahat. Okay po, mayroon lang po akong tatlong mahalagang punto na nakita po sa binasa ng ating pong butihing pastor. No po. Ang una pong punto na ating pong nakita sa reading po natin sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang trahedya ng pagsuway sa Diyos. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malungkot na wakas ni Haring Saul. Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagsuway sa Diyos, natalo ang Israel sa labanan at namatay siya kasama ng kanyang mga anak, kabilang si Jonathan. Ipinapaalala nito na ang paglayo sa gabay ng Diyos ay humahantong sa kapahamakan. At pinapakita din po dito ng pagkakamali ng isang leader ay mayroon pong consequence din para po sa atin din pong mga tagasunod, para po sa tagasunod ng mga leader. Pangalawa na punto na akin pong makita dun sa una, ang trahedya ng pagsuway sa Diyos. Pangalawa, ang bigat ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Aking nakita dito nang masugatan si Haring Saul at makitang talo na sila, pinili niyang wakasan ang sariling buhay sa halip na mahulog sa kamay ng mga kaaway. Talagang ating ho dito makita na yun po ang kanyang ginawa. Ito ay nagpapakita, mga kapatid, ng kawalan ng pag-asa kapag ang isang tao ay wala ng koneksyon sa Panginoon. Kaya kahit nga po sa ating pong kapanahunan ngayon, pagka ho ang isang tao ay nawala ng pag-asa, kumbaga ang mental health ay hindi na maayos at wala ng koneksyon sa Panginoon, ay hahantong po talaga sa ganito pong kalagayan, kagaya ng ginawa po ni Haring Saul. Panghuling punto na aking pong nakita sa reading po natin ay ang pagkilala sa kabaitan o tinatawag na utang na loob. Sa gitna ng trahedya, ang mga taga Jabes o Gilead ay nagpakita ng katapangan. Sinagip nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa kahihiyan upang bigyan ng maayos na libing. Ginawa nila ito bilang pagpasasalamat sa pagliligtas ni Saul sa kanila noong una, na nagtuturo sa atin na huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa atin. So yun po ay talagang isa din po sa napakagandang makita natin na puntos dito, na sa kabila na ang isang tao ay nakagawa ng hindi mabuti, pero mas mainam pa rin na tingnan ho natin ang mga mabubuti niyang ginawa nung siya ay nasa Panginoon pa, o di kaya nung siya ay mabait pa. So yun po, mga kapatid, Ma'am Jose, ang akin po mga tatlong puntos na nakita dito po sa ating pong reading sa pamagitan po ni Pastor Capobres.
Amen. Thank you po, Amen. Pastor Amen. Noel. Sunod po natin si Pastor Jomer. Andyan po kayo, Pastor Jomer. Hello po, good morning. Morning Mga po. Happy God first morning. umaga po sa inyong lahat. Ang akin naman pong maibabahagi sa atin pong pinaka-refleksyon mula po sa binasa sa aklat po ng unang Samuel chapter 31 verses 1 to 13 ay nakita ho natin yung isang mabigat at pinaka-malungkot na pangyayari o isang malungkot na pangyayari sa kabanata po ng Biblia. Dito ho natin makikita yung pagkatalo o yung pagkabagsak po ng hari si Saul kasama po nung kanyang mga anak po, mga kapatid. So natalo po sa labanan ng Israel. Nagkawatak-watak po yung mga sundalo ng Israel at nagwakas po yung buhay ng unang hari po ng Israel sa isang trahedya. Mga minamahal ko mga kapatid, kung atin pong titingnan yung kwentong ito po ay kwento ng prostration or kabiguan po mga kapatid. Ngunit kapag tiningnan po natin ito po ay merong isang malalim na aplikasyon sa ating pong buhay, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay po mga kapatid. Alam po natin na napakahalaga po na maunawaan natin yung pinaka-aplikasyon po nito sa ating buhay. Ang nais ko lang pong ibahagi sa atin ay ang paalala po sa isang mananampalataya, napakahalaga po ng ating koneksyon sa Panginoon. Katulad po ng pagkakaroon po ng devotional, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pananalangin, at hindi ho natin ginagawang optional yung atin pong pakikipag-connect po sa Panginoon sapagkat once na tayo ho ay magkaroon ng escape o pagliban sa mga bagay po na yun, ito po yung magdadala sa atin sa unti-unting paglayo po sa ating Diyos mga kapatid. Na hindi ho natin napapansin, tayo po ay natatalo sa spiritual aspect of life sa atin pong mga araw-araw na desisyon. Mga minamahal mga kapatid, sa akin lang po nakikita dito sa kalagayan po ni Haring Saul, ang posisyon po ay hindi sapat para sabihin po natin tayo ay matatag sa atin pong Panginoon. Ang atin pong tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi ho sapat para tayo sabihin ho natin tayo ay nananatiling matibay sa ating pong spiritual aspect ng ating buhay. So ibig ko pong sabihin, tayo po ng mga tinawag ng Panginoon, ang posisyon po natin na mayroon tayo sa loob ng ating iglesia, ito ho ay hindi ho garantiya na masasabi ho natin sa lahat ng panahon ay magiging matibay po tayo. So napakahalaga, ang nais ko lang sabihin po at ibahagi po mga kapatid sa atin ay gawin ho sana nating pinakahabit sa ating buhay ang paghanap sa Panginoon o ang to seek God every day sa ating pong buhay. Sa pamamagitan ng devotion, pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. And let us not make it, huwag natin gawin itong optional sa ating pong buhay, but the priority among all sa atin pong araw-araw na buhay. Yun lamang po, Ma'am Jo. Maraming salamat po sa pagkakataon para makapagbahagi po ng refleksyon sa atin pong umaga mula po sa binasa po natin sa 1 Samuel chapter 31 verses 1 to 13. God first morning to everyone po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen po, Pastor. Amen. Pastor, Thank amen you po. very much po. Po. Totoo po yan, kung may konting reflection po na ang trahedya doon sa, ang consequence doon sa pamumulong hiwalay sa Diyos. No? Ang si Saul, hindi lamang doon sa bundok ng, bundok ng Gilboa, doon unti-unting naglayo. Ang pagbagsak niya doon, unti-unting paglayo sa kalooban ng Diyos. Pinili niya no? Nang piliin niyang umasa sa sariling lakas. Yun po ang nangyari sa kanya. Yung takot at maling desisyon, no?
sa halip na sumunod siya sa ating Panginoon ay hindi po siya sumunod. Kaya ito ay, ang kinahinatnan po nito ay yung pagkatalo niya, no, sa laban at ang kahihiyan. No, yun ang nangyari sa kanya. So dito nakita ko po na ang pamumunong walang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, sa ating Diyos ay hahantong po ito sa pagkawasak. Kaya po ang ating talagang bilang hindi lang po leader sa iglesia, hanggang sa pataas po yan, kundi mismo sa ating pong pamilya, magsimula po na tayo po talagang manguna at sila po ay ating akayin, no, na maging tapat sa ating Panginoon. Ayan po. At happy God first morning po, Pastor Nelson. Sige po, si Pastor Nelson nagtaas ng kamay, and then sunod po si Brother Romel Samiliano. Po, Good first morning, Ma'am Jo. Po. So napakaganda po ng atin pong reading, mga kapatid. Ang aking pong personal na reflection dito ay pinili ng Diyos si Saul na maging hari ng Israel, mga kapatid. So talagang isang bagay na nilagay ng Diyos ay isang pangunguna na talagang banal na tungkulin, mga kapatid. Sa panahon tayo ipiliin ng Diyos sa anumang posisyon, mga kapatid, ay piliin din po natin palagi na hanapin siya. Yung hanapin palagi yung katwiran niya. Yung hanapin palagi yung kalooban niya. Yung wag magtitiwala sa sarili, kundi laging magtiwala lamang sa Kanya. Kapag ang isang tao ay pinili niya magtiwala sa kanyang sarili at sundin yung kanyang sarili, unti-unti siyang nalalayo sa Diyos na pumili sa kanya, kahit pa ito, mga kapatid, ay, so alam niyo yun, so pinili tayo ng Diyos. Pero kapag tayo pinili ng Diyos, mga kapatid, huwag sana yung ipinagkatiwala ng Diyos ang magiging dahilan kung bakit lumayo tayo sa Kanya. Kung hindi, mas lalo pa sanang maging mapalapit tayo sa Kanya. Especially nowadays, mga kapatid, we must be a service-oriented, not a position-oriented, mga kapatid. So lagi natin pipiliin palagi kung ano yung kalooban ng Diyos. Lagi natin isusuko yung ating sarili sa Panginoon. Na Panginoon, ako binigyan mo ng ganitong tungkulin. Ano kaya yung magandang gawin ko po, Panginoon? So trust God's will, not your strength or not your own will, mga kapatid. So at the end of the day, ang posisyon ay lumilipas, ngunit ang ating relasyon sa Panginoon ay nananatili, mga kapatid. Kagaya ni Saul, ito, mga kapatid, pinagtiwalaan siya ng Diyos. Ngunit sa maraming pagkakataon ay kung ang tao lamang ay susundin palagi ang kalooban ng Diyos, hindi tayo maliligaw. So yun lang, Ma'am Jo, ang aking personal na reflection sa bagay na to. God first morning. Amen po, Pastor. Maraming salamat po. Sige, Brother Romel. Ayan po. Happy God first morning po sa ating lahat po muli, mga kapatid. At sa lahat po ng mga nakikinig sa YouTube, Facebook, at sa lahat po na narito ngayong umaga. Alam niyo po, napakaganda po ng ating po binasa, maiksi na mga talata, pero may malalim na nais na ipabatid sa atin, mga kapatid, ng mga sintas na mga talatang ito. Kaya ang una ko pong nakita dito bilang mga leader ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay tinalaga sa atin ang mga gawain ito, ay tulad po ni Haring Saul. Nakita natin kung paano po ginamit ng Panginoon ang kanyang buhay, kung paano siya ginamit sa gawain ng Panginoon. Pero nakakalungkot, mga kapatid, na sa kanyang paglilingkod, sa bandang huli po ay nagkaroon siya ng
sariling pasya na gawin ang kanyang sariling kaisipan. Yun yung nakakalungkot doon mga kapatid. Kaya po ang unang punto na nakita ko dito ay ang sabi dito, ang bunga ng pagsalungat sa Diyos ay ito po mga kapatid. Ipinapakita nito ang malungkot na katapusan ni Saul na minsan pinili ng Diyos ngunit nagrebelde. Yun yung mga kapatid na nagresulta sa kanyang pagkawasak at kamatayan. Nagpapakita na ang pagtalikod sa Diyos ay may mabigat na kahinatnan. Alam niyo mga kapatid, ito talagang totoo ito mga kapatid, na kapag tayo po talaga ay gumawa na mga kapatid ng sarili nating hakbang at tayo po ay tumalikod sa Diyos, talagang magre-resulta ito mga kapatid na hindi maganda. Kaya mga kapatid, ang payo talaga ng ating Panginoon na atin po dapat itong laging ituon ang ating sarili sa Kanya. Yun yung mga kapatid yung pinakabuod nito. Kasi pag hindi po ito na ituon natin ng totoo sa ating Panginoon, ang ating ugnayan at ang ating buhay, at tayo lang po actually ay, halimbawa may posisyon, yung ating titingnan lamang ay yung ating sariling posisyon sa iglesia, bilang missionary, bilang kaalaman, pag ito po ay hindi nakaugnay, kaya napakaganda po ng ating message lagi na ibinabanggit, dapat po ay grounded in the Bible. Yan yung napakaganda nito mga kapatid. Pero pag atin po ito tinalikuran, sigurado, talagang makakaranas tayo mga kapatid ng hindi po maganda sa ating pamumuno. Yun yung nakita ko dyan mga kapatid na una. At ang pangalawa mga kapatid, alam nyo ganito po yung pangalawa yung nakita ko. Pagluluksa at pag-asa. Yun yung ano din, mayroon po akong pinote. Sabi niya, ang paglilibing sa ilalim ng puno ng tamarisko at ang 7 araw na pag-aayuno ay nagpapakita ng seryosong pagluluksa. Kahit sa gitna ng kagipitan, may pag-asa at pag-aalala sa sanlibutan sa kabutihan ng Diyos na nagtatapos ng isang paghahanda para sa pagdating ni David. Ayan yung mga kapatid. Ang Panginoon, ako naniniwala na sa kabila ng lahat ng ating pong isang nararanasan ng mga pagsubok, mga kahirapan, at minsan hindi natin maunawaan. Pero mayroon po pala ang Diyos na hinahanda para mabigyan tayo muli ng pag-asa. Kaya dapat ito mga kapatid, magkaroon tayo ng ganito po kaisipan na palagi po nating isipin na sa lahat nating paglilingkod, minsan hindi lubos natin maunawaan, pero sa bandang huli, ay talaga namang mayroong Diyos pala na siya pong mismong gagawa para po ipadala niya yung taong totoo na handa pong maglingkod sa atin. Kaya ako naniniwala po sa ating mga mga namumuno sa atin po ngayon na sila po ay pinili ng Diyos para po ipadala sa atin para maging katulad ni David, na maging lingkod na totoo ng Diyos, na para po ilid ang bayan ng Panginoon para po sa kanyang kabutihan at maihanda sa kanyang pagdating. Kaya mga kapatid, huwag tayo nawang magluksa sa ating pong sariling mga kaisipan, sa ating pong minsang kaisipan na hindi natin kayang magapi yung mga pagsubok. Tayo po naway magtiwala sa Diyos at lagi po nating isipin na ang bawat hakbang natin sa mundong ito, hindi po tayo nag-iisa, kundi kasama natin ang Diyos sa labang ito. Yan lang po yung nakita ko diyan ng mga punto mga kapatid. Nawa sa ating iglesia, hold on po tayo at manghawak tayo sa Panginoon dahil sa Kanya ang lahat ng pagtatagumpay. Yan lamang po mga kapatid, and happy God first morning po. Amen. Thank you, Brother Romel. Ngayon po ay si Pastor Seth Maga. Sige po, Pastor. Hey, God first morning po sa lahat mga kapatid. Meron na po akong i-share sa inyo na nakita ko dito. Ito po yung parang pinakang
malinaw na mensahe at aral sa bawat isa sa atin. Una, ang pagbagsak po ni Saul ay hindi dahil sa isang maling desisyon, mga kapatid, kundi dahil sa paulit-ulit na hindi pakikinig sa ating Panginoon Diyos. Unti-unti niyang binaliwala ang utos ng Diyos, pinipilit ang opinyon ng tao kaysa kalooban ng Panginoon, at inayaan ang takot, silos at pride na mamuno sa kanyang puso. Kaya nga mga kapatid, hanggang sa dumating ang araw na tumahimik ang Diyos at iniwan si Saul na nag-iisa sa labanan. Kaya nga sa ating, kung ating titinan sa theological na pagmumuni-muni, mga kapatid, ang 1 Samuel chapter 31 ay nagtuturo ng isang mahalagang katotohanan. Tandaan natin, ang posisyon ay hindi garantiya ng presensya ng Diyos. Sa teolohiya, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos ay matiyagang nagbababala, ngunit hindi niya pinipilit na ang tao ayaw sumunod. Ang tunay na trahedya ay hindi ang kamatayan ni Saul, kundi ang pagkawala niya ng relasyon sa Diyos bago man siya mamatay. Ang kasalanan po na hindi pinagsisisihan ay humahantong sa espiritual na pagkabulag at kalaunan po ay pagkawasak. Kaya nga kung ating po titingnan sa ating modernong panahon, application ng ating panahon ngayon, mga kapatid, para sa pamilya, para sa ating family, ang tahanan ay bumabagsak kapag ang magulang ay hindi nagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. Hindi sapat ang titulo bilang ama o ina. Ang kailangan po ay pakikinig at pagsunod sa Panginoon araw-araw. Kaya nga pa, ito rin po ay palaala sa ating mga leaders ng church, mga kapatid. Ang kabanatang ito po ay babala sa lahat ng leader. Mas delikado ang pride kaysa sa kaaway. Yan po tandaan natin, mga kapatid. Kapag mas mahalaga ang posisyon kaysa sa presensya ng Diyos, darating ang araw na ang leader ay matatalo kahit walang digmaan. Kaya nga para sa ating mga manggagawa, mga kapatid, tandaan natin, hindi sapat ang kaisipan kung walang pagsunod. Ang tunay na lakas po ay ng ministeryo ay hindi sa galing sa talento, kundi sa malinis sa puso at pakikinig sa Diyos. Kaya nga sa ating pong sa pag-asa natin sa umagang ito, mga kapatid, bagaman natapos po ang 1 Samuel sa trahedya, hindi po ito nagtatapos ang kwento ng Diyos. Sa susunod na aklat, magsisimula ang bagong yugto ng pag-angat ni David, isang palaala na kapag bumagsak ang isang leader, ang gawain ng Diyos ay hindi bumabagsak. Yan po ang ating tandaan. Ang Diyos ay laging naghahanda ng susunod na hakbang para sa kanyang bayan. Kaya nga, ang tanong nga sa atin ngayon, na sa atin sa 1 Samuel 31, ay hindi paano namatay si Saul, kundi nakikinig ba ako sa Diyos ngayon. Kaya mga kapatid, piliin natin na ang landas ng pagpapakumbaba, pagsisisi at patuloy na pakikinig sa Panginoon ay upang ang ating buhay, pamilya at ministeryo, mga kapatid, ay magtapos hindi sa kahihiyan, kundi sa katapatan at pag-asa. Muli na po at pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos ngayong umaga. Amen. Happy God first morning. Thank you Amen. very much po, Pastor Seth. Okay, Ayan, maraming salamat. Tayo po ay umabot na po ng 141 po dito sa ating platform, mga kapatid. At marami pang pumapasok. At sa ating pong DSE Live ay meron po tayong 11 po na sumusubaybay sa atin. So, purihin po ang Panginoon. Bago po magbasa si Pastor Orlan ng ating devotional, magbasa po muna ako dito sa
reflection ng ating pong mga kapatid at pastor dito sa ating pong chat box. Ang sabi po ni Pastor Barredo, ang buhay na hiwalay sa Diyos ay maaaring magmukhang matatag sa simula, ngunit ang tunay na tagumpay ay pananatiling tapat hanggang wakas. Sabi nga po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y iilang lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Thank you po, Pastor. Sabi ni Brother Sani Talusan ng Pantok SDA Church, ang trahedya ng 1 Samuel 31 ay hindi tungkol sa kamatayan ni Saul, kundi sa buhay na piniling mabuhay na hiwalay sa Diyos at mamamatay na walang pagsisisi. So may mga tanong dito si Brother Sunny sa kanyang pagninilay-nilay. Sabi niya, ang tanong niya sa kanyang sarili, may bahagi ba ang aking buhay na patuloy kong hindi isinusuko sa Diyos? Pangalawa, sabi niya, paano ako tutugon sa Kanya kapag tila tahimik siya? Pangatlo, ako ba ay leader sa pamilya, sa simbahan, o sa komunidad na nagdadala ng buhay o panganib? Ayan, God first morning everyone. Maraming salamat po, Brother Sunny, na talagang kanya pong idiniin na yung ating sarili, lagi nating susuriin, no? At iuugnay sa ating Panginoon. Tatanong natin kung kalooban ng Panginoon ba ang ating sinusunod. Dito naman, sabi ni Sister Maria Lorina de Dios, makikita hanggang sa huli na si Haring Saul ay ginagawa ang sariling desisyon sa halip na sa Panginoon, humingi ng tulong. Mahirap baguhin ang old habits. Kaya bilang mga Kristiyano, i-evaluate natin ang ating mga sarili. Nakalulugod ba sa Panginoon ang ating mga desisyon o pamumuhay? O ito na ay biblically based at hindi sariling kalooban? Yun ang reflection ni Sister Maria. Sabi ni Brother Sunny Aurelia, happy God first morning. Brethren, God bless us today. Sabi naman po ni Brother Jonathan Maglonso, God first morning po. Jeremias 2, verse 19, ang iyo ring kasamaan ang magpaparusa sa iyo. Alamin mo at tingnan mo na isang masama at mapait na buhay ang iwan mo, ang Panginoon mong Diyos. Ang paglayo ng puso ni Saul sa Diyos ay nagbunga ng pagkatalo. Ipinaalala po sa ating mga pagpapasya, ipasa Diyos natin palagi para di tayo mapahamak. Amen po. Sabi ni Pastor Noel, ang insight ni Pastor Noel Manalungsong, ang patuloy na ano po ito? Ang patuloy na pagtanggap ni Saul sa patnubay ng Diyos ay unti-unting nagpadilim sa kanyang kaisipan. Pagtanggi pala, sorry. Ang pagtanggi ni Saul sa patnubay ng Diyos ay unti-unting nagpadilim sa kanyang kaisipan. Totoo po yun. Tinatanggihan natin ang Panginoon, talagang pahamak po ang ating kahihinatnan, mga kapatid. At last po, sabi ni Sister Maria Gina Rojas, ang kabanatang 1 Samuel 31, ito ay nagtuturo na ang buhay na hiwalay sa Diyos ay nauwi sa trahedya. Samantala ang pamumuno at buhay na nakaugat sa pananampalataya ay nagdadala ng pag-asa at kaligtasan. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong maging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ang ating mga desisyon ay may epekto hindi lamang sa ating sarili,
kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Happy God First Morning po. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa mga reflection po ninyo, na tunay nga po ito ay isang inspirasyon, isang mas lalong paraan upang maging malapit po tayo sa ating mahal na Panginoon. So ngayon po, bago po tayo darako sa pagbabasa ng ating pong devotional, ang magbabasa po ay si Pastor Orlan Calizo. Ating po munang papanood yung ating pong video. Brother Melvin. Closing prayer po muna, ma'am. Ay, closing prayer po pala muna. Sorry po. Pastor Russell, i-close Tayo po po. sa ating mo. Sige po. Tayo po yung manalangin. Mapagpala po at dakila naming Ama, maraming salamat po sa mga paalalang ito na pinagkaloob sa amin buhat sa inyong salita, sa karanasan at sa kwento ng buhay ni Haring Saul, na may tulungan kami at yung maging paalala sa amin upang kami patuloy na magtapat sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Palain po ang magpapatuloy ng aming programa sa God First Morning at para sa lahat ng mangunguna. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig sa amin. Tawarin niyo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan.
Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Amen po. Ngayon po ay pakikinggan natin si Pastor Orlan sa ating pong devotional book na Happy God First Morning po sa ating lahat. And po tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong devotional reading. Ang ating pong pamagat po ng ating pong devotional ngayong umaga. Yan ang kanyang kaalaman. January 8. Ang talata po ay makikita sa Juan, Kapitulo 1, talatang 48. Nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Nagulat ka na ba kung gaano karaming bagay ang alam ng isang tao tungkol sa iyo? Nangaral ako sa isang simbahan sa gitnang California at ginugol ang buong katapusan ng sanglinggo roon. Nagkaroon kami ng napakagandang oras sa pag-aaral ng mga kasulatan. Nang magkakasama, ilang kababaihan na hindi ko pa nakikilala ang lumapit sa akin at nagsabi na kilala nila ako mula pa nang ako'y isang taong gulang. Nagulat ako. Ipiniliwanag nila na sila ay mga kabataan sa isang lokal na simbahan ng Argentina kung saan naging pastor ang tatay ko. Nang isang taong gulang ako sa simbahan na iyon. Kilala nila ako at kilala nila ang aking pamilya. Napakaliit ng mundo. Higit pa sa pagkagulat ang nadama ni Nathaniel sa kaalaman ni Jesus tungkol sa kanya. Matapos tawagin Jesus si Felipe upang sumunod sa kanya. Yan po, ito pong kwentong ito ni Nathaniel at ni Felipe yung sila po tawagin ng ating Panginoon. Ang makikita po ito yung si Felipe at si Nathaniel sila tawagin ng Panginoon. Makikita po sa aklat po ng Juan, Kapitulo 1, talata, magsimula po sa talatang 43 hanggang 50 po. Yan. Kaya sabi dito po, natagpuan ni Felipe, matapos tawagin ni Jesus si Felipe upang sumunod sa kanya, natagpuan ni Felipe si Nathaniel at masiglang inihayag. Natagpuan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Ngunit hindi gaanong natuwa si Nathaniel. Hindi siya pinahintulutan ng kanyang pagkainis laban sa Nazaret na tumingin sa
kabila ng stereotype. Meron bang mabuting bagay na maaring manggaling sa Nazaret? Sa halip na makipagtalo, inibitahan siya ni Felipe na pumunta at tingnan para sa kanyang sarili. Bago makapagsalita si Nathaniel, sinabi ni Jesus sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Maiisip mo ba ang pag-iisip ni Nathaniel na nagtataka kung paano niya siya nakilala? Ipinakita ni Jesus na talagang kilala niya siya at sinabi na si Nathaniel ay Israel, na walang bahagi ng Jacob, na walang pandaraya, kawalang katapatan, pagtataksil at panlilinlang na kaugnay ng patriarkang si Jacob. Tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Wala akong masabi at ganoon din si Nathaniel, ang pagbubunyag na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya at mula sa kanyang puso ay lumabas ang kanyang pagkakilala. Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Kilala tayo ng Diyos ng lubusan. Nang binuksan mo ang aklat na ito kaninang umaga, nakita kanya. Nang umiyak ka at natulog kagabi, nakita kanya, alam niya ang iyong mga kagalakan, ang iyong kalungkutan, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pagsubok, walang dahilan upang itago ang anumang bagay sa kanya. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo at mahal ka niya. Ayun po, ang akin pong personal na reflection po sa ating pong devotional ngayong umaga. Ito po ay nakaka-bless po mga minamahal. Dahil po sa kwento po nung tinawag po si Nathaniel, po, ang sabi nga po dito sa ating pong binasa po ay nagulat po si Nathaniel bakit po kilala siya ng ating Panginoon. Po. At sabi nga po dito no sa ating devotional na bago pa po tinawag si Nathaniel ni Felipe, kilala na po ng Panginoon si Nathaniel, no? Kaya kung ating pong babasahin natin, mabilis lang naman po itong basahin natin mga minamahal. Dito po sa Juan, Kapitulo 1, talatang 43 hanggang 49 lang po mga minamahal. Sabi dito, ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea, nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus. Ayun po, sinabi po ni Jesus kay Nathaniel. Sabi niya dito, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita mula wala siyang anumang pagkukunwari. Ayun, kilalang kilala po ng ating Panginoon ang buhay po ni Nathaniel. Tuloy po natin, tinanong siya ni Nathaniel, sabi po ni Nathaniel sa ating Panginoon, paano ninyo ako nakilala? Yan po ang tanong ni Nathaniel, Panginoon, Jesus, paano mo ako nakilala? Ito ang sagot po ni Jesus, mga minamahal. Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, ayun,
nakita na kita nung ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Ayun. Alam na alam po ng kalagayan po ng ating Panginoong Hesus. Ng kalagayan po ni Nathaniel, ano? Nandun po sa ilalim ng igos, no? Yun po sinabi dito ng talata. Sumagot naman si Nathaniel sa ating Panginoon. Sumagot si Nathaniel, Rabbi, sabi niya, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Ayun, doon po nakilala ni Nathaniel na si Jesus pala, no? Siya po yung anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Isang pagpatuloy po sa huling talata, no, sa verse 50, sabi doon, sinabi ni Jesus, sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pagkatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Dito po sa huling bahagi po, mga minamahal, ang atin pong devotional, ang sabi po dito, yan, sa huling bahagi po, ang pagbubunyag na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya at mula sa kanyang puso ay lumabas ang kanyang pagkakilala. O Rabbi, ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. O, ito po sabi dito, kilala, ito na po yung ating pong, yung reflection po ng lingkod. Kilala tayo ng Diyos ng lubusan. Ayan po. At sabi pa dito, nang binuksan mo ang aklat na ito, kaninang umaga, nakita ka niya, nang umiyak ka at natulog kagabi. Yun. Alam ng Panginoon, minsan po mga minamahal kasi parang walang pakialam ng Diyos sa atin. Ano po? Kung mayroon tayong mga pinagdadaanan na napakalalim na parang sabi nga po doon ay marami tayong hugot, no? Napakalalim yung ating pinaghuhugutan. Parang pansin natin parang walang pakialam ng Diyos, parang bingi ang Diyos, parang hindi siya, parang hindi tayo kung anong panalangin natin, no? At anong parang nagsusumamo tayo sa Panginoon, parang manhid siya, parang hindi siya, parang wala siyang pakiramdam. Pero ang sabi ng Diyos, alam ng Diyos kung kailan ka umiyak. Alam ng Panginoon kung kailan ka nalulungkot. Ano? Sabi pa dito nga po, no, ang iyong mga pangarap, ano po, alam ng Diyos yung atin po mga pangarap. Huwag nating minsan, yung lingkod po nung talagang, kasi po, nga po ay single parents po yung nanay ko, ay nung simula pa ng bata, parang meron akong attitude na nagsiself-pity. Kaya sabi po ng mga pastor, ng mga kaibigan ko, sabi, alisin mo yung magsiself-pity ka. Yung parang parang naawa ka sa sarili mo. Kaya kasi, alam ng Diyos, no? Kilalang kilala, sabi nga po, no? Alam niya kung ilan ang bilang ng ating buhok. Oh. At alam niya ang iyong mga kagalakan. Kung masaya tayo, alam din po ng Panginoong Diyos yan. No? Ang iyong kalungkutan. No? Ang iyong mga pagsubok. Alam na alam ng Panginoon yan, yung lahat ng ating mga pagsubok. Alam naman po natin na lahat tayo ay hindi po exempted tayo sa mundong ito ng mga pagsubok. Yan po ay kasama na sa ating buhay yung mga pagsubok. Nasa sa atin na po yun, yung mga pagsubok na yun, kung paano natin ipagkakitiwala sa Panginoon yun, yung mga pagsubok natin. Minsan kung talagang kung ating pong didibdibin talaga na parang hindi nakikialam ng Diyos sa ating buhay, talagang manghina po ang ating pong pananampalataya. Pero alam ng Panginoon yan. Sabi nga po, malapit ang Panginoon doon sa mga bagbag na mga puso. Ano po, kapag tayo nalulungkot, malapit ang ating Panginoon Diyos sa atin yan. Sabi pa dito, walang dahilan upang itago ang anumang bagay sa Kanya. Alam niya ang lahat tungkol sa iyo at mahal ka niya. Yun po ang pinakapag-asa natin, mga minamahal. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, kaya hindi tayo niya pababayaan. Happy God first morning at pagpalaan po tayo ng ating Panginoon sa ating pong devotion. Amen. Maraming salamat. Amen, Pastor. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Tunay nga po na ang ating devotional ngayong umaga, nagwagi si Jesus sa ating buhay, no?
Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ganap tayong kilala ng ating Panginoong Diyos. Ano man ang laman ng ating puso, mayroon man tayong mga pagdududa, mga pinagdadaanan ay mga challenges natin sa buhay, alam po ng Panginoon. At tulad nga ni Nathaniel, nakita niya na tayo bago pa man tayo lumapit sa Kanya. Kaya po mga kapatid ko, bilang tugon, ang ating pong pagtitiwala, ang ating pagpakumbaba ay ito ay inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na kilalanin natin siya bilang isang hari sa ating buhay at bilang isang driver baga sa ating buhay na siya po ang nagdadrive sa atin sa lahat ng bagay na ating mga gagawin. Okay, thank you po Pastor Orlan. Meron po dito, babasahin ko lang po dito bago natin mapakinggan ang ating pong speaker sa ating pong Council Stewardship. Ang sabi po dito, ang sabi ni Sister Maria Gina, bilang mananampalataya, tinatawag tayo na maging tapat sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay sa lupang ito. Ano po ang pwede niyong i-advise or masabi tungkol sa mga kapatiran natin sa loob ng iglesia, sa lahat ng lugar, na kapag ang mga event ng buhay sa sanlibutan, ang mga event ng buhay sa sanlibutan, we are present almost the whole day. Pero kapag sa oras ng pagdalo sa araw ng Sabat ay half day lang. Kapag mga meeting na may kaugnayan sa ating paglagong espiritual ay halos ayaw mag-attend. Kailangan pa nating pilitin at ibigay lamang ang kailangan para maka-attend. Ay parang napipilitan pa. Ganito po ba ang dapat makita sa ating kalagitnaan? Lalo sa mga kabataan nating Adventista, gayon din sa mga may sapat na gulang. Tulad ko, please advise us. Si Brother Sunny Erelia. Pastor John, nangihingi po ng advice si Brother Sunny. Ito po ba ay inyo pong nabasa, Pastor John? Ito po ay, mga kapatid, tayo po, napakalinaw po ng ating devotional. Pag tayo po ay inuugnay, simula pa po kanina sa Bible reading natin, inuugnay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon at ang ating mga mata, ang ating damdamin, ang ating puso at isipan, nakatuon po sa Kanya. Itong mga bagay na ito po ay kusa pong sumusunod po sa atin, no? Ang ating pong personal na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ito po ay magiging daan upang sa lahat ng bagay, lalo na yung sinasabi ni Brother Sunny sa ating pong Sabat. Alam nyo, yan po ay personal na ating pakipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kapag minamahal natin ang ating Panginoon, lahat po ng isang mananampalataya at tagasunod sa ating Panginoon ay ating pong gagawin. Wala pong mahirap kung ating pong iuugnay sa ating Panginoon ang ating mga sarili. Yan po. Maraming salamat po at last na lang po si Sister Brenda. Praise God, bilang tayo isang Seventh-day Adventist, talagang kilala tayo ng ating Panginoon. Opo. Tayo nakaalam sa mga utos ng ating Panginoon. Pag tayo hindi nasunod, baliwala lang. May malaki tayong panagutan sa Panginoon. Kaya sa hindi nakaalam, kaya tayo maging tapat sa ating pananalig. God is love. Amen po, Sister Brenda.
ating pong hingan si Pastor Orlan to close po sa ating pagbasa ng ating devotional. Hingan po natin siya ng closing prayer and then po ang kasunod po yung ating video po. God first video. Pastor Orlan. Tayo po yung manalangin. Tunay po Panginoon na mahal niyo po kami. Bagamat kami ay maharap na maraming pagsubok. Kilala niyo po kami. At alam po ninyo kapag kami nalulungkot, naalalayan niyo kami na kami ay patuloy na magtiwala lang po sa inyo. Alam niyo po Panginoon ang aming po mga pinagdadaanan. Alam po ninyo na hindi niyo kami pabayaan. Damayan niyo kami, samahan niyo po kami Panginoon. At kayo ang Diyos na nagmahal sa amin. At kami ay patuloy na umaasa lamang po sa inyo, o dakilang Diyos. Tulungan kami na kami ay ilagak lang namin lahat sa inyo, Panginoon. At alam po namin na nakikinig po kayo sa amin sa lahat ng panahon. At tinutugon niyo po, Panginoon, ang aming pong mga kahilingan at ang aming pong pagsusumamo po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagdigsip ng langin. Na kami patawarin sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tunay na pagsuko, January 20. Mateo Kapitulo 19, versikulo 21. Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Iyan ang tugon ni Kristo sa mayamang pinunong kabataang gustong malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang gusto ni Jesus sa kabataang lalaki? Gusto niya ang lahat, nakawiwiling bigyan pansin. Nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Mateo Kapitulo 19, versikulo 22. Hindi siya hinabol ni Jesus pagkatapos sabihin, "Hoy, bumalik ka. Huwag kang mabahala, nagsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kailangan mo lang dalhin ang iyong mga ikapo at mga handog at ayos na iyan." Hindi, ang salapi ay nagiging isang Diyos sa buhay ng kabataang binata, at tanging ang ganap na pagsuko lamang ang katanggap-tanggap. Kung ating babasahin ang Biblia ng buong katapatan, maaari nating ipalagay na nais ng Diyos ang lahat-lahat. Isang araw, habang nakikinig sa isang sermon ang isang inang may 5 anak, nagpasya siyang ibigay ang lahat-lahat na mayroon siya bilang isang sakripisyo sa gawain ng Diyos. Pag-uwi ng tahanan, naghanap siya sa lahat ng kanyang mga kagamitan ng isang bagay na maaari niyang ibigay ngunit nasumpungan niya ang kanyang labis na karukaan. Wala siyang maaaring ibigay na anumang bagay na magagamit o mahalaga. Biglang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang pinakamamahal na 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Nagtungo siya sa kanyang silid at nanalangin. "Panginoon, wala akong material na kayamanang maaaring gamitin sa iyong gawain, gayunpaman mayroon akong 5 anak. Ngayon din, itinatalaga ko sila sa mga misyon. Gamitin mo sila bilang mga misyonero." Nakaraan ang ilang taon, lahat ng kanyang mga anak ay naglilingkod sa gawain ng Diyos bilang mga misyonero. Tinutulungan tayo ni Ellen White na maunawaan ang konsepto sa ganitong mga salita. Sa sandali ng tagumpay, kapag ang lambat ay napuno ng mga isda, at ang mga udyok ng lumang pamumuhay ay napakalakas, hiningi ni Jesus sa mga alagad sa karagatan na iwanan ang lahat para sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya ang bawat kaluluwa'y sinusubukan kung ang hangarin ay para sa panandaliang kabutihan o para sa pagsama-sama para kay Kristo ang pinakamalakas. The Desire of Ages, pahina 273. Panawagan. Ito ang uri ng pagsukong kailangan ninyong gawin. Ang lahat-lahat na mayroon kayo at nasa inyo'y nararapat na nasa sa kamay ng Panginoon.
Kailangan ninyong maunawa ang hinihingi ng Diyos ang lahat-lahat, at habang hindi ninyo isinusuko ang lahat, hindi ninyo isinusuko ang alinman sa mga ito. Amen. 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 Praise the Lord po. Ngayon po ay tayo ay dadako na sa ating Councils on Stewardship. Ang pamagat po ay Our Greatest Conflict with Self. Ang ating pong speaker for today ay wala pong iba, yung ating pong Education and Children's Ministry Director. Walang iba po kundi si Ma'am Susie Vinida. Magandang umaga po mga kapatid. Morning po, Ma'am Susie. Happy God first morning. So, Happy God. sa ating Happy God pong- Morning, ma'am. Thank you po sa atin pong pagpapatuloy ng ating readings ng Councils on Stewardship. Ngayong umaga po ang ating readings ay about our greatest conflict with self. Akin pong babasahin ang sinasaad ng ating prophet na si Ellen G. White. Ang sabi niya sa first paragraph, in this life, our possessions are limited, but the great treasure that God offers in His gift to the world is unlimited. It comprehends every human desire and goes far beyond our human calculations. In that great day of final decision, when every man shall be judged according to his deeds, every voice of self-justification will be hushed, for it will be seen that in His gift to the human race, the Father gave all He had to give, and that they are without excuse who have refused to accept the gracious offering. We have no enemy without that we need to fear. Our great conflict is with unconsecrated self. So sa ating pong reading ay meron pong sa first paragraph ay may mga binabanggit na hinahalintulad doon yung limited versus unlimited. Mapapansin po natin sa possessions, yung katulad ng ating topic kahapon, it's about seeking the fruit of seeking gain. Ngayon ay nakapokus tayo sa possessions. We are given different amount or the possession kung gaano kalawak ang pinagkaloob sa atin. Sabi doon, that is human possession. May hangganan o may limitasyon ang pagkakaroon natin ng mga pagpapala. Pero unawa sa atin na pag atin ipinagkatiwala sa Panginoon, ating pinagpasalamat lahat ng possession na mayroon tayo bilang isang mabuting katiwala. God's supplies is unlimited. Na marami sa ating mga kapatid, lalo na sa platform na ito, na magta-testify na hindi natin inaasahan yung bountiful blessing o yung pagiging katiwala natin sa maraming bagay. Na-amaze tayo kung papaano pinagkaloob ng Panginoon na maging tagapamahala tayo. Meron tayong mga bahay na tinutuluyan, meron tayong mga sasakyan na ginagamit sa gawain o yung biglaang promotion sa ating mga trabaho. Sa sanlibutan ito ay maraming
possession na kuminsan naisip natin na bakit nakikita natin ng ibang kapatid o ating mga kaibigan na pinagpapala. Pero pinapaalala po sa atin na kung tayo'y nasa Panginoon ay mas maraming possession ang natatanggap natin na marahil ay hindi pa natin nadidiscover. Sa second paragraph ay nandoon yung judge according to his deeds. Ang paalala sa atin sa aklat ng Luke chapter 15, kung kayo po ay chapter 16, kung kayo po ay may mga Bible. Ang sabi doon sa chapter 16 verse 15 ng Luke, "And he said unto them, Ye are they which justify yourself before men, but God knoweth your hearts, for that which is highly esteemed among men in abomination in the sight of God." So, pinapaunawa po sa atin na kahit na ano ang gawin nating paliwanag, kahit anong gawin ng tao na tayo ay husgahan, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang laman ng ating mga puso. Ang number 3 po is the conflict. It's about the unconsecrated self. Sino daw po ang ating mga kaaway? Ang sabi doon sa unconsecrated self, the word associates with selfishness. Yung pagiging makasarili natin, yung living according to flesh, the call to dedicate oneself to God. So yun yung pagiging unconsecrated ng ating mga sarili. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, kung babasahin po natin yung 5 verses, ang passage na ito ay nagdi-describe ng characteristics ng tao, ng mga tao na nakapokus lamang nakapokus lang sila sa kanilang sarili kaysa sa Panginoon. Ito yung ang binabanggit doon, yung lovers of self, lovers of money, unholy, lovers of pleasure, rather than lovers of God. So dun sa pagiging ating pong siniyasat yung ating mga sarili at nandoon tayo, ay sa umagang to tayo ay pinapaalalahanan na ating italaga ang ating sarili sa Panginoon para mapaglabanan natin yung kaaway natin kung walang iba kundi yung ating sarili. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. This passage is a direct call. Ito ay nagpapahayag na tayo ay tinatawagan na ating italaga ang ating buhay sa Panginoon as a living sacrifice, buhay na patotoo, urging believers not to be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind. So pag ating pinagkaloob ang ating sarili sa Panginoon, ay makakaranas tayo ng pagbabago at yung isang bagay na ma-overcome natin na maging kaaway yung ating sarili. Sapagkat hindi na, ang sabi doon sa Luke 9 verse 23, Jesus calls for self-denial and daily commitment to follow Him by taking up one cross.
Ang Galatians 2:20 ay nagpapaliwanag na a consecrated life means being crucified with Christ. Marahil ang iba sa atin na mga convert or mga matagal ng mananampalataya ay marami tayong karanasan na tayo ay inuusig sa pamagitan ng mga pangalan ng Panginoon sa ating pagtanggap ng pabalita, tinanggap natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. Doon ay nakakaranas tayo ng pag-uusig sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan. Kaya ang sabi sa Galatians 2:20, we are no longer it is no longer the individual living, but Christ living in them. Tayo ay nabubuhay na kay Kristo. At ang last po doon yung sa last na mga nabasa natin kay Joshua, chapter 3, verse 5. Sa Old Testament, ang sabi niya, the people were instructed to consecrate yourself to witness God's word. Sa mga paraang pong ito ay tayo tinatawagan na pag ating itinalaga ang ating sarili sa Panginoon, ay tayo ay babaguhin at mapapaglabanan natin ang ating mga kahinaan. Kaya sabi niya sa last paragraph, my brethren, there is eternal life for us to win. Let us fight the good fight of faith, not in the future. So, hindi daw po sa hinaharap na sasabihin natin na saka na ako susunod o saka ko na paglalabanan ng mga bagay na ito. Pero ang panawagan po sa atin is, but now is our probation. At ang kanyang pangako sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, the things which now so often serve Satan's purpose as a snare to deceive and destroy. Ang mga bagay na yon ay tutulungan tayo ng Panginoon para ito ay ating mapaglabanan. Unahin lamang natin ang kanyang kaharian, katulad po ng ating sinasagawa sa ating daily spiritual empowerment. Tayo ay unang tumatawag sa Panginoon. Siya ang una nating kinakatagpo upang ang ating mga sarili ay ating maipagkaloob sa Kanya. At ang buong maghapon na ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, tayo ay makapag-witness na kasama natin ang Panginoon. So, our greatest conflict with self will be overcome through the help of the Holy Spirit and with the help, the guidance of reading the Word of God. Magandang umaga po muli. Amen. 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 Ating pong pusuan, mga kapatid. Yan. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Hindi na naman natin na rinig ang paano natin ma-overcome yung actually yung ating sarili yon na sa nagkakaroon ng conflict. Pero isa lang po ang tinutungo simula pa kanina sa ating pong devotional, put God first sa ating buhay. At ang ating pong ididirect po tayo ng ating Panginoon sa tamang landas. Opo. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Susie. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong acts of prayer, mga kapatid. Ang ating pong mga prayer po natin ay nakalagay na po sa ating chat box at nakasummarize na rin po, at kung kayo po ay mayroong pang request, pwede nyo rin pong i-type sa ating chat box. Akin pong nahilingan si
Sister Seni Bansag sa adoration and confession. And then sa thanksgiving and supplication, aking pong minessage si Pastor Joel Pilartos. Pastor Joel, pwede po ba kayo? Yes, ma'am. Ayun, sige. Thank you very much po, Pastor. So, tayo po ay manalangin. Bago po tayo mag-start sa ating pong adoration ay mag-play si Brother Melvin, and then may 1 minute po tayo na tayo po ay personal na makipag-ugnay sa ating Panginoon. Sani. namin ng luklukan ay nasa kalangitan. Panginoon, kayo na siyang lumikha ng langit at lupa. Kayo, Ama, na nagtakda at nag-akda ng lahat ng bagay. Kayo din naman ang Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Sa umagang ito, kami po ay nagpapailan lang ng aming papurit pasasalamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig niyo sa amin. Sa wagas at matayog na mga panukala sa aming buhay, Panginoon. Walang iba kaming dinadakila at sinasamba, kundi Panginoon, kayo lamang, at kayo lang din, Panginoon, ang aming dapat pagtuunan ng lahat ng aming mga plano at kung ano man po ang mga kailangan namin gawin sa pang-araw-araw ay, Panginoon, kayo po ang aming pinapapurihan sa bawat desisyon naming gagawin, Panginoon. At kaya nga't sa umagang ito, Panginoon, kami din ay nagpapatira pa sa inyong harapan sapagkat, Panginoon, kami ay katulad ng aming mga narinig ngayong umagang ito ay dumarating din sa aming buhay yung mga panahon na kami, Panginoon, ay nanghina, nakalimot, na tumawag sa inyong pangalan, nakalimot na umiling ng tulong sa inyo, Panginoon. Nakafocus sa mga problema na hindi nakatingin sa inyo, umasa sa inyo, mga pagdududa, mga takot, Panginoon. Kaya kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay-bagay na ito. Ang sarili namin, Panginoon, ang mas madalas na, Panginoon, na aming kalaban, aming mga pagmamataas, pagmamalaki, ang mga iniisip namin na mga kaparaanan ay kami, Panginoon, ay nagkamalit, nagkasala laban sa inyo. Sa mga bagay na ito, Panginoon, kami humingi ng kapatawaran, at muli sa umagang ito, Ama, ay hinihingi namin na kami inyong pakalinisin, Panginoon. Bigyan kami ng pusong malinis, panibagong puso na hinihiling sa inyo na tulungan nyo kaming magtapat. At Panginoon, yung kapusumbabahan, Panginoon, ng puso ay gayon din na aming hinihiling sa inyo, Panginoon.
Maraming salamat sapagkat sa lahat ng mga nagagawa namin, Panginoon, maging malaki man ng malilit na bagay ng mga pagsalansang o hindi pagtitiwala sa inyo, Panginoon, o inuuna, Panginoon, yung sarili na desisyon, Panginoon, ay Lord, ang pangako ninyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, Lord, you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from our unrighteousness. So, maraming salamat, Panginoon, sa pangakong ito at sa marami pang mga pangako na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa na kayo, thou art faithful, Lord. Who will indeed faithful na gagawin ang inyong pinangako sa amin na patuloy nyo kaming palalakasin at patatawarin, Panginoon. Kapag ito nga ay aming ina-acknowledge sa inyong harapan na may pagpapakumbaba sa aming puso. Kaya't maraming salamat, Panginoon, na inyong pinakinggan ng mga panalangin na ito. Pagkat ito lahat ay aming hiniling sa pangalan ng aming Jesus. Sa pagpatuloy po, Panginoon, sa aming panalangin sa oras na ito, na umagang ito, kami po ay lugod na nagpapasalamat sa inyo na kung saan patuloy mo kami pinapatnubayan sa oras na ito. Amin pong dinudulog sa inyo ang mga kahilingan ng bawat isa sa amin. Narito po ang aming prayer focus. Si Pastor Russell Capobres, Pastor Noel Bornales, Pastor Jomer Clerigo, Pastor Orlan Calicio, at Sister Susie Binida. Kayo po ang magpapala sa mga workers na ito, Panginoon. Biyaan sila, tulungan sila, i-guide sila sa kanilang mga distrito, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin kung saan aming pangungunahan ang aming mga distrito sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Maging pagpapala kami sa bawat distrito, mga pinangunahan namin ang mga district nito. Nawa sila rin maging pagpapala rin sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, kayo ang maging sandigan namin upang makamit namin ang tagumpay na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Amin din nadalangin din ang CLPM Headquarter, Project, every family of builders. Nawa, Panginoon, ang mga taong nangako na magsusupport at inyong inunahan na binuksan ang kanilang kaisipan, kanilang puso. Nawa sila ay maging kasama namin sa taong ito, sa oras na ito, na pagpalain mo ang kanilang hanap buhay upang sa ganon ang pinansyal ng aming pangangailangan ay maibigay din sa bawat pamilya at maibigay din namin, Panginoon, sa iyong gawain. Ang aming dalangin din ang sakop ng CLPM Adventist School at CLA, Panginoon. Pagpalain ang mga guro, pagpalain din ang mga estudyante, lalong-lalo na ang mga parents na nagpapadala sa CLA, Panginoon. Pagpalain sila, lumago ang mga estudyante at dumami pa, Panginoon. Ganon din sa Malolos Adventist Elementary School. Sana magkaroon na ng single grade ng bawat school, Panginoon. Hindi lamang ang Malolos, ganon din ang Gapan Adventist Elementary School na hinihiling po nila na ito ang sa taong ito ang pagbubukas na maging single na ang bawat grade, Panginoon. Kayo po ang manguna dito. Tulungan din na dumami ang mga estudyante. Pagpalain ang mga guro at ang mga administration sa pangunguna po ninyo. Ganon din ang lahat ng mga literature evangelists sa sakop ng CLPM. Nawa magtagumpay sila sa taong ito. Kung paano sila nagtagumpay ng last 2025, mas magtatagumpay, Panginoon. Dublihin mo ang kanilang
pagpapala na kanilang matatanggap araw-araw hanggang ma-reach nila ang goal sa individual, not only individual, Panginoon, mas ganun din ang by group, Panginoon, kanilang maabot ang goal na hindi lamang sa grupo at malampasan pa, Panginoon, sa pamagitan mo. Hindi lamang sa pamagitan ng pananalapi. Nawa makarating ito sa mga taong nangangailangan, lalo na itong secret messenger na iyong pinapadala sa pamagitan ng mga literature evangelists. Amin din dalangin sa oras na ito ang mga kursid sa San Vicente Church, Bulacan, na gagawin nila, mag-start po sila sa January 10 hanggang January 24. Nawa maging successful ang kanilang kursid, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga mangunguna dito. Ganon din ang mga taong ini-invite nila na dumami, Panginoon, ang tagapakinig nila. Pagpalain ang mga interest nila, Panginoon. Narito ng Panginoon, amin dinadalangin ang kalusugan ng bawat isa. Kailangan nila, Panginoon, kagalingan. Maaari po bang kanilang makamit ang total recovery? Makamit din nila ang iyong healing power upang sa ganun ang mga taong itong aming babanggitin ay maranasan nila ang iyong pagpapala, lalo na sa kalusugan at kagalingan. Narito po si Ginny Yuman, si Sika Hana, Rosalie Sanchez, James Caporbi, Norin Miranda, Warlito Asuncion, Eugene Broncano, Lucy Crisologo, Sikia Hana, Mel Pido Jr., Diana Rose Mateo, Elizabeth Herman, Jim Muya, Gina Santos, Lina Barredo, Ramon Rojas, Susie Caranza, Nefa Lim Baro, Maxine Piliartos Lim Jr., Danilo Esquera, Lucili Montojo, Benedicta Ramos, Eligene de los Santos, at pamilya ni Darcy ang kanilang may mga pagsubok sa kanila, Panginoon. Maaari po bang kayo po mangunguna? Ganun si Cecilia Magsayok. Nawa, Panginoon, lahat na ito na nabanggit namin ng mga pangalan, idinudulog namin sa inyo, Panginoon. At ganoon din ang hindi namin nabanggit ang mga pangalan na isa-isa. Alam namin sa buong selfie may mga karamdaman na hindi lamang sa pisikal, ganoon din sa espiritual. Nawa kami inyong pagpalain na gumaling ang aming pisikal at ganoon din ang aming espiritual, upang sa ganoon wala na kaming dahilan na hindi pa mag-aalagad sa iyo, Panginoon. Hindi lamang kami pinagaling sa pisikal, binigyan mo na kami sa financial at spiritual, upang sa nun ang lahat ng mga hadlang inyong pinigilan, ano pat malaya kami, Panginoon, na makapaglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan ang bawat isa sa amin na maranasan ang biyayang pinagkakaloob, lalong-lalo na sa oras na ito, na maranasan ng aming mga kapatiran ang kanilang kahilingan, yung kagalingan sa bawat pamilya, lalong-lalo na may makaramdaman sa pisikal. Amin ito, Panginoon, inaasahan na ito inyong sasagutin, at higit sa lahat, kami, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang kasalanan, at kami rin, Panginoon, nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Ang amin hinihiling, iyong patnubay sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagdinig na aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.
Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo'y tinawag upang ihayag si Jesus lang ang daan. Magpakumbaba, bahagi gawin, yan ang ating
Praise the Lord. Amen. 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 Oh, amen. Amin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, aming hinihiling na patuloy kaming samahan sa aming paglalakbay sa aming buhay Christian. Yung mapaglamanan namin, aming maaway, aming sarili, at maitalaga namin ang aming mga sarili sa iyo. Makita sa amin na si Kristo na ang nabubuhay na kasama namin at maging pagpapala kami sa mga taong aming nakakasama sa pang-araw-araw na hindi lalitigit sa aming mga pamilya, mga kaibigan. Ang ginawang dakilang pag-ibig ay aming maipaabot sa kanila upang makasama namin sila sa pagpuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Maging masaganang pagpapala po ang aming tanggapin sa buong maghapon na ito. Ingatan kami sa aming mga tinalagang gawain sa bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabay-sabay po tayo. Amen. Mission statement. Make disciples of Jesus Christ. Loving witnesses to all people. Everlasting gospel. Angels' messages. Preparation for his return. Our Our method, guided by the Bible, the Holy Spirit, and the Son, this mission, Christ, healing, serving. Every church, I am missional. God's mission. We will go. God first. You never be last. Never be last. Amen. Amen. Good morning. Amen. Amen. Good morning. Benediction. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Pastor Joey. Si Kuya Jay po ay tulog pa. Morning. Pastor June na lang. Morning po. Morning Si daw, Pastor Kuya Marlon Jay. po. Pastor Joel. Pastor Joey, kayo na daw po muna. Ako po ba? Akala ko po si Pastor Marlon. Apo. Sige po. Bubuksan ko lang po yung aking kuhan. Morning, Pastor Joey. First Corinthians. Pastor, akala ko bukas si Pastor Marlon, hindi na ako nagbukas. Apo. Nag-beg up po siya eh. Kayo na po muna, Pastor. Sige po. Ang ating pong kuhan ay nasa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13 verses 11 at saka 14. Ang wika po, sa katapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Pastor. Amen. Amen. Amen.
Good morning. God bless po sa ating lahat. Ang ating pong mga Ingat-ingat po sa tayo. iglesia. Good morning. Morning, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Ma'am Josie sa panguna. Morning, Ma'am Marica. Salamat po sa Panginoon na nagkaroon ng pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Morning. Si po Pastor Barredo. Sir John Barredo. Mga to, day 2 sa 10 days of prayer. Pastor Good Villartos. Morning po. Thank you, Pastor. Good morning, Brother Tony. Good morning, Mama Ricar. Good morning, Brother Sunny. Good morning, everyone. Morning, Pastor. Ako po'y mag-exercise. Morning, Pastor Joey. Morning. Good morning po. Good morning, Pastor Seth. Morning, Brother Tony. Okay, bye-bye po. 5, 4, 3, 2, 1. At yan ang ating God First Morning Devotional sa umaga na ito. At alam ko kayo na blessed mga kapatid. Pagkat kasama natin si Jesus. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Patuloy tayong ini-invite ng Holy Spirit na muli tayong makijoin po sa devotional na ito sapagkat tayo ay tunay na mapapalapit kay Jesus. God First Morning po sa atin.